Naku po, China nilaglag ng kakampi. Bumaliktad na. China problemado dahil sa ginawa. West Philippine Sea BBM babawiin na mga tol. Yan ang title, no, binasa lamang natin. Ito ang bibigyan natin ng reaction video and commentary ngayon mga kapatid. Syempre about West Philippine Sea pa rin mga tol, para syempre lahat tayo ay aware. Lahat tayo ay alam natin kung ano ang mga kaganapan, ano ang nangyayari dito sa ating soberanya mga kapatid. No, itong panonoodin natin ay mula kay Pinoy News TV. Yan, kung nakikita ninyo mga kapatid, at huwag ninyong kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, nakalagay po ang link sa ibaba. So wag na natin patagalin to, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Alam ba ninyo na yung palang China ay may sariling problema rin? Ayan, ito yung presidente ng China ngayon, di ba? Yan po, si President Xi Jinping. May malaking problema rin siya. Alam niyo kung ano yon? Yung palang mga mamamayan, o yung mga military, o yung mismong Communist Party of the Chinese Communist Party, yan, yung kanyang partido, ay hindi na rin kontento sa nangyayari sa kanilang bansa. Dahil nga po yung sunod-sunod na epekto ng ekonomiya at saka yung kalikasan sa kanila. Diba, ang daming flooding, ang daming nangyari sa kanilang bansa. Marami na rin hong nakakaramdam ng hirap ng buhay. Namana-mana lang yan, yung presidente nila hindi rin kontento eh. 'Di ba? Meron na nga silang sariling lupain, meron na silang sariling karagatan, hindi pa kontento, gusto pang manakop ng ibang bayan, gusto pang manakop ng ibang teritoryo mga tol. O di yung mga mamamayan niya rin hindi rin kontento mga tol, 'di ba? Yung ekonomiya nila apektado. Humina yung kailang ekonomiya, nakaranas pa ng maraming mga kalamidad. At yung relasyon nila sa ibang panig ng mundo, sa iba-ibang mga bansa, ramdam na rin ng Chinese Communist Party. Di ba lagi nga nating sinasabi, pagdating ng panahon, wala silang dapat ibang sisihin o wala silang ibang sisisihin mga tol, kundi sarili lang nila. Siguro yung mga mamamayan nila, walang ibang sisisihin yan, kundi yung namamalakad sa kanila, no? Hindi kasi maganda yung relasyon nila sa ibang bansa dahil nga ang dami nilang sinasagasaan, ang dami nilang tinatapakan, walang respeto, di ba? Sa ibang mga bansa, inaagawan nila ng teritoryo, ganun ang ginagawa mga tol eh. Kaya darating talaga panahon mga tol na wala silang ibang sisisihin kung bakit sila nalagay sa ganung posisyon, kundi yung sarili lang din nila, di ba? O hindi natin alam mga tol kung lahat ba ng mga mamamayan nila sang-ayon dito sa ginagawa ng kanilang gobyerno na etong lugar na to atin yan, kunin na yan. Etong lugar na to atin din yan, kunin na yan, bakuran na yan. O gumawa kayo ng panibagong mapa. Yung 9-dash line, gawin yung 10-dash line. 'Di ba? Ganun yung ginagawa nila mga tol eh. 'Di ba? Hindi natin alam kung lahat sila ganun. Pero tayo naniniwala mga kapatid na meron din namang mga Chinese na hindi rin sila sang-ayon, no? Kasi gusto nilang mamuhay ng matiwasay. Yung iba nakatira dito sa Pilipinas, ang puso nila Pilipino, do ang dugo nila in check, pero puso nila Pilipino at nakikisimpatya sila sa hinaing ng Pilipinas. Maliban na lang doon talaga sa mga taksil, no? Doon sa mga pro-China, mga taksil yung mga yon. Wag na natin silang pakialaman. Alright, tuloy na natin to. Nakailang partido. So, lumalabas ngayon na yung mga dating presidente ng China at mga negosyante sa kanila, pati yung partido nga, ay hindi kontento sa performance ni Xi Jinping, sa kanyang style na ginagawa. Dahil nga ho, apektado na ekonomiya, tapos marami pang bansa na tumutuligsa sa kanila. Marami pang bansa na nagagalit sa kanila. Ito'y sa issue nga po sa Taiwan at saka sa Pilipinas, West Philippine Sea. Ibig sabihin, yung pag-iingay ng Taiwanese government at ng Philippine government sa international community, global awareness sa kung anong ginagawa ng China ay nakaapekto sa kanilang ekonomiya at pati sa kanilang relasyon sa iba-ibang mga bansa. Yan ang pinaka-diskarte natin. Diyan tayo bumabawi. Hindi natin kailangan pumasok doon sa gulo, doon sa bagsakan ng bomba. Hindi natin kailangan pumasok doon. Diba? Etong ginagawa nating pag-expose sa kanila, itong mga expose ng Pilipinas, ng Taiwan,
Nababalita yan sa mga international media. Nalalaman niya ng buong mundo, mga tol, kung anong ugali meron tong gobyernong to, itong gobyerno ng Chekwa, mga kapatid, no? Dahil doon, hindi nagiging maganda ang imahe nila sa buong mundo, which is makakaapekto rin naman talaga sa kanila. Well, kung meron man silang dapat sisihin, sarili lang din nila yun kasi unang-una, 'di ba, ine-expose natin na mula sa arbitral ruling, 'di ba? 2016 na ipanalo natin 'yan pero hindi nila pinapansin 'yon, wala silang respeto doon. Yung mga 60 nautical miles mula doon sa Palawan, mula sa land, 'di ba? Meron ng PLA, biruin mo, tama ba naman 'yon? Yung patuloy nilang pag-aangkin sa mga teritoryo ng Pilipinas, 'di ba? Ang pinakalaban natin diyan yung ine-expose natin sila. 'Di ba? At napakaraming bansa ang nagsasalita na. Napakaraming bansa ang kumukondena sa kanila kasi hindi talaga magandang gawain at hindi magandang pag-uugali yung ginagawa nila, mga tol, 'di ba? So yun na nga nagiging epekto sa kanila, no. Unti-unti pa 'yan, unti-unti pa 'yan. Kasi para po sa inyong kaalaman, kahit anong bansa, especially ang China, malaki sila. Ang kanilang ekonomiya inaasa rin nila sa mga negosyo nila sa labas ng bansa ng China at sa pakikipagrelasyon. Kasi kahit anong laki mo na bansa, kung wala kang magandang relasyon sa ibang bansa, sa ibang lahi, maaapektuhan din hindi pang matagalan ang kabuhayan ng isang bansa. Na-identify ng China at ng mga negosyante sa China na itong mga threat or mga sinasabi ng China laban sa Taiwan at laban sa Pilipinas ay hindi nakabuti. Kasi nga, majority ng mga bansa sa mundo, especially sa Europe, European Union, America, Canada, at marami mga bansa dito sa Asia, maging sa Middle East, ay sumusuporta sa Taiwan at sumusuporta sa Pilipinas. So hindi naging effective sa China ang ginagawa ni Xi Jinping, ng kanilang Pangulo, sa pagiging agresibo laban sa Taiwan at laban sa Pilipinas sa isyu nga po ng West Philippine Sea. Ibig sabihin, yung paninindigan ng Pilipinas under President Marcos at ng ating mga military at Coast Guard diyan sa West Philippine Sea, ang laki pala ng epekto niyan pangkalahatan sa China. Kaya pala dekada na lang ginagawa yan, puro pambubuli ang ginagawa, puro pananakot, puro saywar. Binabaliktad nila ang sitwasyon. Sa pag-aakala nila na makaka-recover sila. Nagpapaawa sila sa buong mundo na sila yung inaagawan ng Pilipinas. Wow! Wow! Diba? Sino namang madedenggoy nila dyan? Sino namang maloloko nila sa ganong nila? Diba? Kita mo naman kung gaano karaming mga barko meron dyan, kung gaano karaming mga militia vessels na pinapadala nila rito. Diba? Tayo nga, nasa sariling teritoryo na tayo, ha? Alam ng buong mundo yan. Sa kanila, sino bang naniniwala sa kanila na teritoryo nila yon? Sila lang eh. Wala nang iba, sila lang. Unang-una, pag tinanong mo international court o international law sa UNCLOS, o kanino tong kanino tong teritoryong to? Sa Pilipinas. West Philippine Sea, 200 nautical miles, di ba? Exclusive Economic Zone. 60 nautical miles pa lang, nandoon na sila. Nasabi nila, kanila, sabi nga ni Defense Secretary Gibo Chodoro, sino man naniniwala sa kanila? Sila lang din eh. Para nga sila daw mga squatter dito sa West Philippine Sea. Diba? Sino ba naniniwala sa kanila ng mga Pilipino? Yung mga pro-China ring mga traidor. Diba? Yun lang din yung mga naniniwala sa kanila. Na yun, ginagamit din nilang instrumento o kasangkapan para marami pang Pilipino ang mabudol. Para marami pang mga Pilipino ang mauto. Diba? At magalit na magalit sa US, mga tol. Well, wala namang problema kung galit kayo sa US, pero wala rin dahilan para ipagtanggol nyo China. Dapat kampi kayo sa Pilipinas, wala nang ibang bansa, di ba? Tuloy natin to. Ay alam naman ng buong mundo yung international law na nagsasabi na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Kaya kung yung mapapansin, lahat ng kailang ginagawa, binabaligtad ang sitwasyon. Tipong tayo daw ang trespassing dyan, tayo daw yung nambubuli sa kanila, tayo daw po yung nagpapaalis sa kanila. Hindi totoo yun. Sila yung nangaharas. Mas naniwala ang maraming bansa sa mundo, hindi lang Amerika, Canada, hindi lang Japan, hindi lang po ang Australia, hindi lang po ang marami pang ibang lugar. Doon sa katotohanang ginagawa nila
na nanghaharas, nagmamaliit, minamaliit ang Taiwan at ang Pilipinas. Although iba yung issue sa Taiwan. Pero sa Pilipinas, so grabe. Napakalakas po na naging dating yung global awareness ng administrasyon ni Pangulong Marcos at ng social media. Yeah. Kasama na tayo dyan. Yeah. Na nagpaparating sa buong mundo na kung ano-ano ang ating kalagayan sa pang-aapi, pang-aagaw ng People's Republic of China. Kaya nga panay reaction video tayo rito at commentary mga tol eh. Kasi whenever na nakakapanood ako ng mga pro-China na may programa din pinag-uusapan nila mga tol, ayoko lang silang gawa ng reaction video eh. Di ba? Tuwing nakakapanood ako sa kanila, nakakainis na ewan ko anong klase itong mga to, pero sino ba namang maloloko nila? Apelido nila Incheck eh. Di ba? Apelido nila Incheck, itsura nila Incheck, tas sasabihin nilang Pilipino sila. Wag nyo kaming tatawaging pro-China, sabing ganon mga tol. Pero bukang bibig nila China na na pinagtatanggol nila, China walang kasalanan. Malinis kumbaga. Tingnan mo nga yung mga yun, no. Ang mga background nila doon sa video nila, mga bayaning Pilipino. Mga bayaning Pilipinong nagbuwis ng buhay para ipaglaban ng bansa natin mula sa mananakop. Samantalang sila, ang pinagtatanggol nila yung mga mananakop. So paano mo ngayon matatawag na Pilipino yung mga yon? Unang-una, apelido nila 3 letra. Apelido nila 2 letra. Paano mo matatawag na Pilipino yung mga yon? Pero may mga nagko-comment sa kanila mga tol Nababasa ko yung mga comment nila. Nagagalit sila lahat sa Amerika. No? Nagagalit sila. Si Amerika daw ang gumagawa ng gulo. Amerika daw ang gumagawa ng natin, ng problema natin. Diba? Anong kinalaman ng Amerika sa West Philippine Sea? Sino ba nangaagaw ng West Philippine Sea? Di naman Amerika, diba? So anong problema ng Amerika doon mga tol? Hindi sa akin nakakampihan natin Amerika. Pero kung titignan nyo mga tol, ano ba laman ng balita? Ano ba laman lagi ng usapan? Nung tuwing nagbibigay tayo ng resupply mission dito sa Ayungin Shoal, anong kinalaman ng Amerika doon mga tol? Sino ba yung mga barkong humaharang at nangahabol sa atin? Sino ba yung nakasalpukan natin nitong nakaraan? Diba? Asan ng Amerika doon? Bakit sila galit na galit sa US, diba? Kayo, magbigay kayo ng logic mga tol, o magbigay kayo ng dahilan para sabihin yung kasalanan ng Amerika yan, diba? Sino bang nangaagaw sa mga isla natin, sa Scarborough, sa Pag-asa, diba? Sa Ayungin, sa Spratly, Amerika ba, mga tol? No? Galit na galit sila sa Amerika mga tol, pero wala silang say dito sa ginagawa ng mga Chekwa, di ba? Kapag nanghahabol sila, kapag nanghaharas sila sa atin, di ba? Sa West Philippine Sea. Yan po yun. So, sa ngayon, sa aking pong opinion at analysis sa isyong ito, ay nagtagumpay tayo. Nakuha natin ang suporta ng tao ng maraming mga bansa sa mundo at nakaapekto na sa ekonomiya at seguridad na rin ng buong China ang kanilang pinaggagawa. Kasi nga, identify na ang mga bansang ayaw sa kanila. Kakaunti ang mga bansang kakampi nila. Mas maraming bansa ang kakampi ng Pilipinas. Mas marami tayong kakampi at kinakampihan tayo dahil tayo ay minamaliit ng isang bansang katulad ng China. So, yan po yung totoo na hindi pinapalabas ng ilang mga Pilipino na involved sa disinformation campaign, propaganda ng China. Ginagamit pa ang ibang mga Pilipino, mga politiko, mga abogado, o mga dating opisyal ng pamahalaan. Di ba? Yan ang totoo na hindi nila tinidiscuss. Pinipilit nilang malaki ang China, kaya-kaya tayo ng China, wala tayong laban sa China, wala tayong karapatan sa West Philippine Sea. Ganun ang kailang ginagawa Hindi nila isinisingit na ang Pilipino ay may karapatan sa lahat ng aspeto. At ang Pilipino ay nakakuha na ng suporta sa buong mundo. Hindi lang po ang Amerika, Canada, inuulit ko. Di ba? Iyon ang ating panalo. Ang magiging tulay. Ini-offer ko ito sa lahat ng mga Pilipino na mayroong malasakit, prinsipyo at pagmamahal sa bayan. Ini-offer ko ito. Ito ang magiging daan po ng inyong mga saloobin at aking paninindigan. Atin ang West Philippine Sea. Yes! Apektado na ang China sa kailang mga ginagawa. Mabuhay ang ating pamahalaan. Mabuhay ang ating military. Mabuhay ang ating Coast Guard. Alright, di ba nakikita nyo Japan, Singapore, South Korea, Canada, ang dami mga kapatid, Australia, di ba? Ang dami sumusuporta sa Pilipinas kung nakikita ninyo mga tol. At mga Pilipino nakakaintindi ng sitwasyon para
sa karapatan at sa bayan. Gabi po ay humarap si Pangulong Marcos sa mga military, opisyal ang kawal ng ating militar. So may mga panawagan po siya, may utos siya at aking magpaparinig sa inyo maya-maya yan. Okay? At Alright, di ba mga kapatid, no, napanood natin kahapon na sinabi niya, we must be ready. Di ba sinabi niya doon, lalo-lalo na doon sa mga bagong talagang opisyal ng AFP. Kailangan maging handa, yung capability mga kapatid ng ating mga sandatahang lakas mga tol. Pinaghahanda tayo sa pagtugon, no, sa banta ng seguridad dito sa ating bansang Pilipinas mga tol. Sana hindi masayang yung effort ng ating Pangulo ngayon. Sa mga susunod pang taon na gagawin nila, hindi masayang yung effort ng ating sandatahang lakas kasi ngayon talaga naririnig natin yung hinaing nila dati. Maraming problema yan. Banas na rin yan dati. Bad trip na rin yan dati. Pero walang nag-i-interview sa kanila. Walang nakakaalam ng kanilang pinagdadaanan. Dati pa pala sila nababangga, no? Dati pa pala sila hinahabol. Hindi natin alam yun mga tol. Dahil hindi na ipapalabas yun. Matagal nilang kinimkim yan. Ngayon nakakapagsalita na sila at sana hindi masayang ang effort ng ating gobyerno. Yung susunod na presidente natin mga tol, sana ipagpatuloy yung ganitong ginagawa natin. Kailangan talaga nating tumindig sa maayos na paraan. Hindi natin kailangan pumasok sa kaguluhan mga tol. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa videong napanood natin? Pwede ka mag-comment sa ibaba, share your thoughts, opinion mga kapatid and commentary. Pag-usapan natin yan kung ano ang iyong saloobin about sa nangyayari dito sa West Philippine Sea. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.